Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa initial tafsir, so, nandun pa rin tayo suratul Mutaffifin. Sa sumunod na aya, alladhina yukadzibuna biyawmiddin. So itong mga tao raw na ito ay la yusaddikuna biwuku'ihi wa la ya'taqiduna kaunahu wa yastabiduna amrahu. Sa yung takdib na ginagawa ng kuffar sa Yawmuddin. Anong Yawmuddin dito? Yung araw ng paghuhukom, araw ng pagkabuhay muli. Kasi isa ito sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Yawmuddin, kumbaga yung din na tinutukoy dito, pagtutuos o paggagantimpala. Yung ito yung nando suratul Fatiha, yung Maliki Yawmiddin. Ito yun. So ang kanilang taktib daw ay ginagawa nila na la yusaddikuna biwuku'ihi. Hindi sila naniniwala na mangyayari ito, itong araw ng paghuhukom. Wala ya'taqiduna kaunahu. At hindi sila naniniwala sa katotohanan na mangyayari ito. Wa yastabiduna amrahu. Tinatrato nila na malayo na mangyari ito. Imposible na mangyari ito. Pero nga sabi ni Allah, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Pero walang sino man ang magpapasinungaling sa araw ng paghuhukom, liban na lamang doon sa mu'tadin athim. Yung mu'tad, ito yung kumbaga lumalampas sa mga hangganan. Mu'tad. At yung athim, ano kaya yung athim? Ano yung root word ng athim? Athim, yung ithim, anong ithim? Naalala nyo? Ithim. So, makasalanan yung athim. So, walang magpapasinungaling sa araw ng paghuhukom, liban na lang sa lumalampas sa mga hangganan. Kumbaga, suwail. Ganon, suwail. Kasi mu'tad, kasing kahulugan siya ng fasik. Fasik, kumbaga, at yung athim, mas matinding. Kasi athim, yung file niya eh. Ito mas matindi ito. Mas matinding makasalanan, kumbaga ang tinutukoy dito. Ay mu'tad fi af'alihi man ta'atal haram wal mujawaz min ta'atil haram wal mujawazati fi tanawilil mubah. Si mu'tad sa kanyang mga gawain, kumbaga gumagawa siya ng mga pinagbabawal at tilalampasan niya yung mga hangganan, yung mga pinahintulutan nilalampasan niya hanggang sa makarating na siya sa haram. Kasi inilalarawan yung mga pinahintulutan na nasa isang limitadong lugar. Tapos lumampas sila sa hangganan, napunta na sila sa haram. Nakapasok na sila sa haram. Wal athimu fi aqwalihi. So dito nagkaroon din ng distinction. Yung mu'tad sa kanyang gawain at yung athim sa kanyang pananalita. In haddatha kadhib. Na kapag siya daw ay magsasalita ay nagsisinungaling. Wa in wa'ada akhlafa. At kapag siya ay nangako ay binabali niya ito. Wa in khasama fajar. At kapag siya ay nakipag-away ay nagmamalabis. So ganito rin yung paglalarawan sa munafik. Ganito rin yung paglalarawan sa munafik, waliyadu billah. So yung kumbaga yung athim na ito na tumatanggi sa araw ng paghuhukom, so meron siya mga katangian din ng munafik. Pero ito kafir talaga ito. Nakikilala siya bilang kafir. Yung sumunod na tutla alihi ayatun na qala asatirul awwalin. Na itong mga nagpapasinungaling sa araw ng paghuhukom, tuwinang binabasa sa kanila ang aming mga aya na maaring mga ngahulugan
dito na aya o maaaring kahulugan dito ng aya, yung aya mismo ng Quran, yung mga talata ng Quran. Qala asatirul awwalin. Ang tawag nila sa mga aya ng Quran, lalong-lalo na yung mga nagbabanggit tungkol sa araw ng paghuhukom, asatirul awwalin. Asatir, kumbaga mga alamat, mga kwentong bayan ng mga awwalin. Ano kayang awwalin? Mga nauna, yung mga sinauna. Kwentong bayan ng mga lolo, lola. Kumbaga, panahon pa ni Mahoma. Sabi nila, panahon pa ni Mahoma. Lumang kwento na yan. Kumbaga, na dito, yung nga, ay idasami'a kalam Allah. Idasami'a kalam Allah ta'ala minar Rasul sallallahu alaihi wasallam yukaddibu bihi wa yadunnu bihi dhanna su fayataqidu annahu mufta'al majmu'un min kutubil awail. Na nga, sinasabi nila na ito ay asatirul awwalin, na nga tuwinang naririnig nilang salita ni Allah mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinasisinungalingan nila ito. At taga-akala sila ng mga maling pag-aakala. Nag-aakala sila ng mga maling pag-aakala. Na sinasabi nila, yung mga kwento ninyo tungkol sa kabilang buhay, paraiso, impyerno, lahat yung mga kwentong bayan, mga alamat lang yan ng mga nauna. Na para bang pinawawalang saysay nila, unang-una yung Quran, syempre na hindi totoo. At yung kabilang buhay. Kumbaga halimbawa sa atin, di ba? Ano ba yung mga sikat na kwentong bayan sa Pilipinas? Halimbawa si Lamang, di ba? Hindi mo alam yun, yung Ilocano pa yun, si Lamang. Yun lang po pangalan niya. Pero alam ko po yun. Superhero na. Ayun nga, superhero. Pero siyang di ba tayo, narinig natin yun, di ba? Para mailagay natin sa konteksto, gaano kasama itong sinasabi nila na asatirul awwalin. Oo, nababalita natin tungkol kay Lamang, tungkol kay Malakas, Maganda. Sino pa ba? Bernardo Carpio. Narinig natin pero hindi natin pinaniniwalaan. Di ba sabi nila sa Rizal, nandun daw na tabunan si Bernardo Carpio kasi pinipigilan niya raw yung 2 bundok na magbanggaan. Kaya kapag lumilindol, yun daw si Bernardo Carpio nagsisikap na na lumabas mula doon sa 2 bundok na nagbabanggaan. Hindi natin pinaniniwalaan yun. Kumbaga, wala lang. Kung ano man, narinig lang natin pero hindi natin pinaniniwalaan na totoo yun. Ganun nila tratuhin yung Quran. So, naintindihan niyo yung konteksto dito. Napakasama nung kanilang pagtanggi sa Quran. Ginawa nilang kasing level ng ng mga kwentong bayan. O mga kwentong kababalaghan. Diba, kwento tungkol sa mga aswang, multo. Yan lang. Kumbaga, maaaring papakinggan nila para malilibang sila, matutuwa. Pero, yung paniwalaan nila ito, nakikilos sila ayon dito, hindi na nila yung gagawin. Hindi nila yun gagawin. Kasi mga kwento-kwento lang yun ng mga sinauna. Katulad ng sa iba pang mga aya. Actually, ilang beses nabanggit itong asatirul awwalin sa Quran. Kabilang ito sa mga aya na paulit-ulit na nababanggit sa Quran. Halimbawa dito, sa Suratul Nahl verse 24, wa idza qila lahum mada anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Sa ibang kufar daw, pag nag-uusap-usap sila, kapag tinanong sila, ano bang ibinaba ng inyong Panginoon? Actually, hindi naman sila naniniwala talaga kay Allah. Kumbaga, ito panghahamak din ito eh. Po, tayo, di ba, pinag-uusapan natin si doktor. Oh, ano bang binabasa ni doktor? Alam natin, di doktor yun. Pero sila, yan, ganyan lang. Panghahamak din yung konteksto dito. Kapag sinabi sa kanila, ano kaya ang binaba ng iyong Panginoon, ng inyong Panginoon? Wala, mga sinaunang kwento na naman. Mga sinaunang alamat. Tapos sa isa pang aya,
Chapter 25 verse 5, sabi ni Allah tungkol sa sinasabi nila tungkol sa Quran, wa qawlu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Wala naman siyang, kumbaga, wala namang pinahayag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Walang ipinangaral, liban na lang sa mga kwento ng mga nauna, mga sinaunang alamat. Iktatabaha. Di ba napag-aralan na natin to? Ida zadal balaga, zadal maana. Kapag nadagdagan yung spelling ng salita, dadagdagan din yung kanyang kahulugan. Ano kaya root word nitong iktataba? Kataba. Kataba nagsulat siya. Etong iktataba, sinadya niyang isulat o pinasulat niya. Kumbaga, mga sinaunang kwento na ipinasulat niya. Fahiya tumla alayhi, at ang mga ito ay dinidikta sa kanya, bukrata wa asila, sa umaga at hapon. Yung biro niya, kumbaga, halos nabuo na nila talaga yung kwento tungkol sa asatirul awwalin. Na ito, dinidikta lang sa kanya. At ganito yung sinasabi nila, lalong-lalo na ang marami sa nilalaman ng Quran, nilalaman din ng naunang mga kasulatan, di ba? Halimbawa, yung sa Torah. Nababanggit din doon yung kwento ni Musa alayhis salam tungkol kay Isa alayhis salam. Sa sukdulan na pagbintangan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nagdidikta raw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kristiyano. Dididiktahan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung sasabihin niya na galing daw sa Quran. Kumbaga, waliyadu billah. So, marami silang mga pinagsasabi na kung ano-ano. Pero nga, ganito kasama yung kanilang sinasabi tungkol sa Quran. Kasi nga, ito na ang dahilan. Kalla, balrana ala kulubihim makanu yaksibun. Sa diting kalla, di ba madalas maririnig natin ito sa Quran. Kalla sawfa ta'lamun, halimbawa. Bagkus hindi. Malalaman din nila. Kumbaga, pinasisinungalingan ng kalla yung mga naunang mga nabanggit. So parang sinasabi ni Allah dito, hindi nila sinabi yung lahat ng mga sinabi nila na ang Quran ay asatirul awwalin o ito ay dinidikta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang na bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Liban na lamang na yung ran, di ba talakay na natin to, saan matatagpuan yung ran? Sa kanilang mga puso. Yung ran, ito na yung tuldok na, kumbaga, mancha na napupunta dun sa puso. Tuldok. Ito nga, nagkaroon ng mancha ang kanilang mga puso ayon sa kanilang mga nakamit. Ay laysal amro kama za'amu. Ang sinasabi nila hindi totoo. Wala kamakolot, hindi ayon sa kung anong sinasabi. Bagkus ang nangyari ay kabaligtaran nun. Na yung kanilang sinasabi nga, inna hadal Qur'ana asatirul awwalin, ng Quran na ito ay mga kwentong bayan ng mga sinauna. Bagkus ang katotohanan, bal huwa kalamullah, bagkus ito ay salita ni Allah, wa wahyuhu, wa tanziluhu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kanyang kapahayagan at ibinaba sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. At kaya nila nasasabi yon na ang Quran ay asatirul awwalin wa inna ma hajaba qulubahum anil imani bihi ma alayha min ar-rain alladhi qad labisa qulubahum min katratid dunubi wal khataya. So, ang nangyari sa kanila, kaya nila nasasabi yon ng Quran daw ay alamat ng mga sinauna. Ito ay dahil sa kanilang kawalang pananampalataya. Na natakpan na yung kanilang mga puso mula sa pananampalataya. Kumbaga natabunan na ng sobrang dami ng mancha.
dahil sa dami ng kanilang mga kasalanan at mga mali na nagawa. Na yung ran nga, di ba nababanggit sa mga hadith, tuwing nang gagawa yung tao ng kasalanan, nagkakatuldok sa puso, 1, 2, 3. Kung sunod-sunod yun, di tad-tad na yun. Tapos hindi ka pa nagtatawba. O makagawa ka isang kasalanan, nagtawba ka, mabubura. O nakagawa ka medyo maraming kasalanan, o 3 tuldok, nagtawba ka, mabubura. Hindi nagtatawba. Sunod-sunod yun. Hanggang sa mangitim na yung kanyang puso. Hanggang sa mangitim ng kanyang puso. At babalutin na ito nitong rain nga. Yung rain, ito yung tuldok mismo. Yung rana kasi dito, fiil ito Fiil. Rana ala kulubihim. Bagkus ay namantsahan na yung kanilang mga puso. Ito yung dahilan nga bakit sinabi ni Allah, kalla bal rana ala kulubihim makano yaksibun. Bagkus ay namantsahan na ang kanilang mga puso dahil sa kanilang mga ginawa, walihadu billah. Warrino, ya'tari kulubal kafirin. At ang rain nga na ito, yung tuldok-tuldok na marami, ito ay bumabalot sa puso ng mga hindi mananampalataya. Ito na yung bumalot sa puso ng mga hindi mananampalataya. Kumbaga, napuno na nito yung kanilang mga puso. Na nangitim na ito, kumbaga halos sa sobrang dami ng dumi na ito. Na hindi nalilinis kasi hindi naman sila nagtatawba Ang kufar, hindi sila totoong nagtatawba. Dahil ang tawba na pangunahin na dapat ginagawa nila, magmuslim. Kasi kahit anong, di ba yung kufar, minsan sasabihin naman ng kufar, di ba? May kanta pa nga yun, di ba? Lord patawad. Di ba? Kakantahin pa yun, Lord patawad. Hindi pa siya patawarin ni Allah kasi dapat gawin niya, tawbah. Hindi yung hingi lang siya ng tawad. Kasi iba yung kalagayan niya shirk at kufur yung ginagawa niya. Hindi katulad ng Muslim, inshallah, mananampalataya. Magkakasala. Yun, pwede siyang mapatawad, kumbaga ni Allah. Pero sila, mas matindi yung mas susceptible sila, kumbaga doon sa pagkakaroon ng rin sa kanilang mga puso. Walgimul abrar, walginul lil mukarrabin. So, bagaman pangunahin tinutukoy dito na nagkakaroon ng mantsa sa kanilang mga puso na tuluyang mangingitim, maaari rin naman na mangyayari ito sa mananampalataya. So, maaari rin mangyayari ito sa mananampalataya. At ang tawag naman doon sa mga mananampalataya, yung tumutuldok sa kanilang pong mga puso, ay yung game. Yung gain, ya, at mim. Game yung tawag doon sa mananampalataya. So inulat ito nila Ibn Hajar at iba pa. Mula kay Abu Hurairah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha adnaba dhamban kanats nuktatun sauda'u fi kalbihi. Tunay ng alipin ni Allah tuwing nagkakasala ay nagkakaroon ng tuldok na maitim na tuldok sa kanyang puso. So sa parehong konteksto nito yung rain na nangyayari o tumutuldok sa puso ng kuffar. Fa intaba minha sukila kalbuhu. Na itong alipin na ito ni Allah, kapag nagbalik loob kay Allah, pero syempre binanggit na nga natin na nauna, ang tinutukoy dito na pagbabalik loob para sa mananampalataya. Pero kung kuffar, kung magbabalik loob sila, halimbawa sa pamagitan ng pagmumuslim, kasi yun naman dapat yung unang nilang gagawin Kapag magbalik loob sila kay Allah, nalilinis ito. Nalilinis. Pero yun nga, wa in zada, zadat. Pero kapag nagdagdag siya ng kasalanan at hindi siya nagbabalik loob, madadagdagan lang din yung tuldok na yun na hindi nababawasan. Parang sa kahit anumang bagay na narurumihan, di ba? Kapag hindi mo nilinis, patuloy lang nadadami yung dumi doon. Bawa yung sasakyan. Di ba hindi mo nililinis, motor mo hindi mo nililinis. Parami ng parami yung dumi doon. Fadalika qaulullahi ta'ala
At ito yung sinabi ni Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. So iniulat yun ni Imam at-Tirmidhi, yung hadith na yun tungkol sa pagkakaroon ng mga tuldok sa puso ng tao. At panghuli ngayon inshallah. Sumunod na aya, kalla innahum ar rabbihim yawma idil lamahjubun. Sasabi ni Allah, hindi, bagkus sila sa araw na iyon, mula sa kanilang Panginoon ay mahjubun, haharangan. Haharangan na kumbaga hindi nila makikita ang kanilang Panginoon. Di ba kabilang sa mga magiging biyaya na matatanggap ng mananampalataya sa kabilang buhay, yung makita si Allah. Pero mga kuffar, pagbabawalan sila dito. Ay lahum yawmal qiyamati manzilun wa nazlun sijjin. Thumma hum yawmal qiyamati ma'adhalika mahjubuna an ru'yati rabbihim wa khaliqihim. Na sila sa araw ng paghuhukom ay nasa lugar na mahirap na yun nga yung sijjin. At mula rito sa sijjin, dahil nandun sila sa sijjin, hindi nila makikita ang kanilang Panginoon at tagapaglikha sa araw ng paghukom. Waliyadu billah. Na sinabi nga ni Imam Shafi'i, wa fi hadhihi al-aya dalilun anna al-mu'minin yarawna azza wa jalla yawma idin. So ang hadith na yun daw ay dalil na makikita nga ng mga mananampalataya si Allah sa araw na yun, alhamdulillah, sa araw ng paghuhukom. Doon sa araw ng paghuhukom, alhamdulillah. So yung iba pang mga, may isa na lang palang ayat doon sa serye, kunin na lang natin ito inshallah. Kasi hinati-hati nga yung sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, yung mga surah hinahati sa iba-ibang mga aya. Sisingitan natin ito. Thumma innahum lasalul jahim. So nga, hindi na nga nila makikita ang kanilang Panginoon, mahjubun, kumbaga haharangan sila haharangan sila. Wa qawluhu ta'ala, thumma innahum lasalul jahim. At tunay na sila sa araw na yon, hindi nga nila makikita si Allah. Bagkus sila kasi, kaya mangyari yun, kasi itatapon na sila. Itatapon sila sa impyerno. At yung jahim, isa sa mga pangalan nga ng impyerno. Maraming pangalan ng impyerno. Jahannam, Jahim, Nar, Hutama, at iba't-iba pa. Pero yung Jahim, sa kahulugan na, kumbaga, yung naglalagablab talaga na apoy. Kasi pag sinabing nar, pwedeng kahit anong nar lang yun Pwedeng apoy na maliit, kandila. Pero ito, Jahim, kumbaga, naglalagablab talaga na apoy. Kapag meron na sunog na bahay, yun, Jahim yun. So, ganun siyang tinatawag sa Quran. Na hindi niya makikita si Allah kasi nga itatapon sila sa impyerno. Ay, thummahum ma'ahadal horman an ru'yatir rahman min ahli an-niran. So, nandito sila sa lugar na o kalagay na pagbabawalan sila na makita ang mahabagin si Allah dahil mapapabilang na siya doon sa mga tao sa impyerno. Thumma yuqalu hadal ladhi kuntum bihi tukadzibun. At sasabihin sa kanila, ito ang dati ninyong pinasisinungalingan. Yung araw ng paghuhukom. So, di ba napakasakit pakinggan nito? Nangyari yung pinasinungalingan nila. At dito na nga mangyayari yung napakatindi nilang pagsisisi. Kaya nga yung isa sa mga pangalan na uli ng araw ng paghuhukom, Yawmul Hasra, araw ng pagsisisi. At yung nababanggit nga ng mga scholar, yung mga pighati sa kabilang buhay, hindi lang physical na nasunog yung katawan ng tao. Pati emosyonal, psikolohikal. So dito pa lang sa mundo, merong namamatay sa sama ng loob. Tsaka nagmamanifest talaga yun sa katawan nila. Pag nai-stress sila, di ba? Maring ma-stroke sila. Magkakasakit sa puso. O mangangayayat. O ano pa man. Sasakit ang ulo. Maraming mangyayari dahil sa emosyonal niya na kalagayan.
Lahat yun daragdag pa sa parusa niya sa impyerno, doon sa kabilang buhay. Waliyadu billah. So napakatindi na kanilang magiging kalagayan. Na yun nga ay yuqalu lahum dalika ala wajhi at-takri wat-tawbik wat-tasgir wa at-tahkir. Nang bagay nito sasabihin sa kanila sa paraan na kumbaga pinapagalitan sila, kinukonsensya, pinapahiya. Lahat ng yun, madadagdag pa yun sa parusa sa kanila. Mga parusa na emosyonal, mga parusa na mararamdaman nila sa kanilang mga puso, mga damdamin, bukod pa doon sa parusa na mararamdaman nila sa kanilang mga balak. O kahit sa loob ng tiyan, kasi di ba iinom sila ng kumukulong tubig, tapos kakain sila ng zakum at iba't iba pang mga parusa sa impyerno. Waliyadu billah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.